Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello mga tagapakinig, ako si Isabella. Sa paningin ng lahat, isa lang akong simpleng ina. Tahimik, maayos, walang ibang gusto kundi kapayapaan sa loob ng aming tahanan. Pero kung alam lang nila ang totoo, matagal na akong may mga lihim na pilit kong itinatago. Mga lihim na minsan, kahit ako mismo, nahihirapan ng dalhin. Nakaupo ako sa balkonahe ng bahay habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Mahaba ang mga anino, malamlam ang langit, at sa bawat ihip ng hangin, parang may mga tinig na bumubulong mula sa nakaraan. Ngunit ngayong tag-init, may mga darating na bisitang magpapaalala sa lahat ng damdaming pilit kong kinalimutan. Dumating si Miguel, ang anak kong panganay mula sa Maynila. Matagal ko siyang hindi nakita at gaya ng dati, dala niya ang ingay at saya ng lungsod. Pero ngayong taon, may kasama siyang iba. Ang matalik niyang kaibigan, si Lucas. Noong una ko siyang makita, simpleng binata lang siya sa paningin ko. Magalang, tahimik at may kumpiyansa sa sarili. Pero habang tumatagal ang tingin ko, may kakaiba sa kanyang presensya. Ang mga mata niya, may tanong, may init, may hiwagang parang matagal ko nang kilala. Pagkapasok nila sa bahay, pinilit kong maging masaya. Ayokong ipahalata kay Miguel na naiilang ako. Pinilit kong ngumiti. Lucas, feel at home. Kumuha ka ng juice kung gusto mo. Sabi ko, pilit pinapakalma ang tono ng aking boses. Salamat po, tita. Ang ganda ng bahay niyo. Ang linis. Parang ibang mundo. Sagot niya habang sinusuri ang paligid. Habang binabanggit niya yon, may kakaibang hapdi sa dibdib ko. Bakit ganito? Isang tingin lang mula sa kanya at para bang may humihila pabalik sa nakaraan. Pinilit kong huwag ipahalata, pero alam kong may gumigising sa damdamin kong matagal nang natutulog habang abala si Miguel sa pag-aayos ng gamit. Naiwan si Lucas sa sala. Tahimik siyang nakatingin sa mga lumang larawan sa dingding, mga litrato noong bata pa si Miguel at mga kuha ng pamilya noong buo pa kami. Lumapit ako, kunwari inaayos ang mesa, pero sa totoo lang gusto kong marinig kung ano ang naiisip niya. Tita, parang ang dami niyong alaala dito. Ang saya sigurong lumaki sa ganitong bahay. Sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa mga larawan. Napangiti ako ng bahagya. Maraming alaala, oo, hindi lahat masaya, pero sapat na para manatili akong nakatali dito. Saglit siyang tumingin sa akin. Ramdam ko ang bigat ng titig na iyon. Para bang may nais siyang itanong, pero pinili niyang manahimik. Pag-akyat ko sa kwarto, napatingin ako sa lumang kahon sa ibabaw ng aparador. Nandoon ang mga lihim, mga sulat at larawan ng lalaking minahal ko noon. Lalaki na hanggang ngayon, hindi ko kayang kalimutan. At sa bawat titig ko kay Lucas, may kaba akong nararamdaman. Hindi siya ang taong iyon, alam ko. Pero bakit may hawig? Hindi sa mukha, kundi sa presensya. Sa paraan ng pagtitig, sa katahimikan niya na parang nagsasalita. Mga tagapakinig, naranasan niyo na ba na parang bumabalik ang nakaraan sa katauhan ng ibang tao? Ganon ang nararamdaman ko ngayon. Delikado to, alam ko. Pero paano kung hindi ko na kayang iwasan? Sa hapunan, puno ng kwento si Miguel. Siya lang ang maingay. Ako at si Lucas, madalas magtagpo ang mga mata, pero agad din kaming iiwas. At sa bawat sulyap, unti-unti kong nararamdaman ang tanong sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsasalita, pero malinaw ang paghahanap ng kasagutan. Pagkatapos ng hapunan, siya ang nagligpit ng pinggan. Sumama ako para tumulong. Tahimik ang paligid at halos marinig ko ang tibok ng aking puso. Tita, salamat po. Bihira akong makaramdam ng ganitong kapayapaan, mahina niyang sambit. Napatingin ako, pinipigilan ng kaba. Kapayapaan lang, Lucas. Sana manatili kang ganyan. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na kapayapaan ang nararamdaman ko. Isa itong simula ng unos na baka hindi ko na kayang kontrolin.
Sa gabing iyon, habang nakahiga ako, paulit-ulit kong naaalala ang mga mata ni Lucas. Mga matang tila naghahanap, tila nagtatanong. At ako, isang inang matagal nang nagtago, ngayoy unti-unting nauubusan ng lakas para pigilan ang tawag ng nakaraan. Kayo, kung nasa sitwasyon ko kayo, pipikit ba kayo at iisipin na parang walang nararamdaman? O haharapin nyo ang tanong sa mga mata ni Lucas? Kahit alam niyong maaaring magdala ito ng kapahamakan? Lumipas ang ilang araw mula nang dumating si Lucas, at napansin kong mas madalas na nagtatagpo ang aming mga mata. Tahimik siyang binata, hindi pala kwento, pero sa bawat sulyap niya ay may bigat na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya nagtatangkang magsalita ng sobra, pero ramdam ko ang damdaming pilit niyang kinukubli. At sa tuwing nahuhuli ko siyang nakatingin, may kakaibang init na bumabalot sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin o kalabanin. Noong una, sinabi ko sa sarili kong imahinasyon ko lang ang lahat. Siguro dahil matagal na akong walang ibang iniisip, kundi ang mga responsibilidad ko bilang ina at asawa. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman na may kakaibang tensyon sa pagitan namin. At sa bawat oras na pinipilit kong iwasan, mas lalo lang itong lumalakas. Isang gabi, inimbitahan kami ng kapatid ko para sa isang handaan. Sa pagkakataong iyon, gusto kong mag-ayos, kahit simpleng okasyon lang. Isinuot ko ang isang lumang bestida na matagal ko nang hindi nagagamit. Ngunit nang sinusubukan ko itong isara, ayaw umakyat ng zipper. Pinilit ko ng pinilit, pero lalo lang itong kumapit. Sakto namang dumaan si Lucas sa hallway. Nakita niya akong nakatalikod, pilit inaabot ang zipper. Nanlaki ang mata ko sa hiya nang mapansin ko siya, pero wala na akong nagawa, kundi ang humarap. Lucas, pwede pa hingi ng tulong? Nag-iinarte yung zipper. Sabi ko, sinusubukang gawing magaan ang boses ko kahit ramdam ko ang pamumula ng aking pisngi. Tahimik siyang lumapit. Walang salita. Walang biro. Ramdam ko ang init ng kanyang presensya nang tumayo siya sa likuran ko. Dahan-dahan niyang hinila ang zipper paitaas. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, dumadaloy ang kakaibang panginginig sa aking katawan. Napakapit ako sa harapan ng bestida, pinipigilan ang sarili kong lumingon. Pagkatapos niyang maisara, natigilan siya. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya tumingin kung saan-saan. Diretso ang kanyang tingin sa akin, parang may gustong sabihin pero pilit niyang nilulunok. Bagay sa inyo, tita, mahina niyang sabi, hindi yun biro, hindi yun simpleng papuri. May bigat ang bawat salita, para bang may nakatagong kahulugan. Napalunok ako at mabilis na umiwas. Salamat, bulong ko, halos hindi na lumalabas ang boses. Agad kong iniwan ang hallway at naglakad palayo. Pero sa bawat hakbang, ramdam ko pa rin ang titig niya sa aking likuran. At sa loob-loob ko, alam kong may pintong nabuksan. Isang pinto na baka hindi na madaling isara. Matapos ang handaan, hindi ako mapakali. Bumigat ang pakiramdam ko, parang may apoy na unti-unting sumisiklab sa loob ko. Kaya lumabas ako sa veranda para huminga ng malamig na hangin. At doon ko siya nadatnan, si Lucas, mag-isa, nakasandal sa rehas, nakatingin sa dilim ng gabi. Sa kamay niya, may hawak na sigarilyo, pero hindi pa ito nasisindihan. Hoy, late na. Tulog ka na dapat, sabi ko, sinusubukang gawing normal ang sitwasyon. Lumingon siya. Walang biro sa kanyang mukha, walang ngiti. Diretso ang kanyang tingin sa akin, at sa mga mata niyang iyon nakita ko ang bagay na matagal ko nang itinatanggi. Pagnanasa, paghahanap, at isang uri ng pagkauhaw na parang ako lang ang makakasagot. Hindi ako inaantok, sagot niya. Huminto siya sandali bago idugtong, tita, minsan nakakalimutan at yung babae rin kayo. Napatigil ako, para bang tumigil ang oras. Ang salitang iyon, babae. Hindi ina, hindi asawa, hindi tita, babae. Matagal ko nang tinatanggihan ang bahagi ng sarili kong iyon, pero sa isang iglap, parang muli itong binuhay ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung sasawayin ko siya o iiwas. Pero nanatili akong nakatayo. Nagtagal ang aming tinginan, walang salita,
pero malinaw ang mensahe. Doon ko naramdaman, hindi na ito simpleng paggalang. May ibang damdaming nakatago sa likod ng bawat titig niya. Sa mga sumunod na sandali, ramdam ko ang mabilis na pintig ng puso ko. Parang may apoy na dahan-dahang lumalapit, handang lamunin ang lahat ng depensa ko. Gusto kong sumigaw at sabihing mali ito, na hanggang doon lang kami. Pero bakit hindi ko magawang kumilos? Huminga siya ng malalim at dahan-dahang inilapag ang sigarilyo sa mesa. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi siya nagsalita, pero ang mga mata niya ay nagsisigaw ng damdaming hindi niya kayang itago. Ako naman, nanatiling nakapako. Sa bawat sandali ng pananahimik naming dalawa, parang lumiliit ang pagitan. Hanggang sa mismong hininga niya ay ramdam ko na. Lucas, mahina kong sambit. Hindi ko alam kung babala ba yon o pakiusap. Pero hindi siya gumalaw. At sa sandaling iyon, alam kong may binago na siya sa akin. Isang bagay na hindi ko na kayang ibalik. Pagbalik ko sa kwarto, pinilit kong ipikit ang aking mga mata. Pero hindi nawala sa isip ko ang mga titig ni Lucas, ang kanyang boses, at ang mga salitang binitawan niya. Minsan nakakalimutan yung babae rin kayo. Babae. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip buong gabi. Babae, hindi lang ina. Babae, hindi lang asawa. Babae, isang katauhan na pilit kong isinara sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, sa isang simpleng tingin at bulong, muling binuhay ni Lucas ang bahagi ng sarili kong iyon. Nakahiga ako, pero gising ang aking diwa. Ramdam ko ang init na hindi ko na kayang itanggi. Alam kong nagsisimula na ang isang bagay na hindi dapat. Pero paano kung hindi ko na kayang tumalikod? Sa mga mata ni Lucas, nakita ko ang sarili kong matagal nang nakakulong. At ngayon, siya ang nagbukas ng pinto. Mga tagapakinig, paano mo pipigilan ang isang damdaming matagal nang nakakulong sa loob mo kung sa isang sulyap lang ay kayang gisingin ng isang tao? Pipigilan mo ba? O hahayaan mong dalhin ka ng agos kahit alam mong baka ikapahamak mo? Habang bumabalot ang katahimikan ng gabi, alam kong hindi na ako ang dating Isabela. May nagising na sa akin at ang tanong na lang, hanggang saan ako dadalhin ng apoy na ito? Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga salitang binitawan ni Lucas sa veranda. Minsan, nakakalimutan yung babae rin kayo. Ramdam ko pa rin ang bigat ng kanyang titig at ang init ng hangin sa pagitan naming dalawa. Sa bawat paghinga ko, parang naroon pa rin siya, nakatingin sa akin, naghihintay. Kaya bumaba ako sa sala, dala ang lumang kahon na matagal ko nang hindi binubuksan. Nandoon ang lahat ng alaala ng nakaraan, mga sulat, litrato, at alaala ng lalaking tunay kong minahal. Siya ang taong hindi kailanman nawala sa puso ko, kahit ilang taon na ang lumipas. Habang iniisa-isa ko ang mga lumang papel, ramdam kong muling nabuhay ang kirot at pananabik. Ang bawat sulat, puno ng mga pangakong hindi natupad. Ang bawat litrato, patunay ng isang pagmamahalan na natigil hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa mga pangyayaring hindi ko kontrolado. Habang nakaluhod ako sa sahig, marahang dumaloy ang mga luha sa aking pisngi. Bakit ngayon ko pa ito binuksan? Alam kong delikado. Pero may bahagi ng puso kong gustong muling balikan ang alaala, kahit sa pamamagitan lang ng mga lumang papel at larawan. Busy ako sa pagbubuklat nang marinig ko ang mabagal na hakbang mula sa may pinto. Napaangat ako ng ulo at nakita si Lucas nakatayo roon. Nakasalampak ang anino niya sa ilaw ng lampshade at halata ang kanyang pag-aalinlangan kung papasok ba siya o hihinto na lang sa may gilid. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng wall clock at ang mabilis na pintig ng aking puso ang maririnig. Lucas, mahinang tawag ko. Pilit pinapakalma ang sarili. Bakit gising ka pa? Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang, para akong hinihila ng isang bagyong hindi ko maipaliwanag. Nang malapit na siya, napansin niyang may isang larawang nahulog mula sa kahon. Pinulot niya ito bago ko pa magawa. Pag-angat niya ng litrato, agad nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha.
Nanlaki ang kanyang mga mata at para bang natuyo ang kanyang lalamunan. Tita, ito si Papa. Sambit niya, halos hindi makapaniwala. Namutla siya at ilang segundo siyang nakatitig sa larawan na para bang hindi niya alam kung hawak ba niya ang isang alaala o isang delubyo. Parang umikot ang mundo ko. Ang larawang iyon, kami ng kanyang ama, magkahawak kamay, masaya noong panahon na kami pa. Oh, ang ama niya ang lalaking minahal ko noon. Ang lalaking hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Gusto kong agawin ang larawan, itago muli ang kahon, at itanggi ang lahat. Pero huli na. Nakita na niya, at nakita ko rin sa mga mata ni Lucas ang paghahanap ng kasagutan, isang kasagutang matagal ko nang pilit iniiwasan. Matagal na yon, Lucas, mahina kong sabi, nanginginig ang tinig. Pero hindi lahat ng damdamin basta nawawala. Tahimik siya. Pinagmasdan niya ako ng matagal. Para bang sinusuri ang bawat galaw ng aking mukha. Ang kanyang mga mata, puno ng pagkalito pero may bahid ng pag-unawa. Pagkatapos ay dahan-dahang bumuntong hininga, halos ayaw bitawan ng litrato. Kaya pala, sagot niya, pinipigilan ng nanginginig na boses kung paano kayo tumingin. Parang may ibang tao sa likod ng mga mata nyo. Parang hindi lang ako ang tinitingnan nyo. Para bang may hinahanap kayo sa akin. Umupo ako sa sofa. Pakiramdam ko ay bumigat ang hangin sa paligid. Parang bumagsak ang bawat alaala sa balikat ko. Si Lucas naman ay nanatiling nakatayo. Hawak pa rin ang larawan ng kanyang ama na parang isang piraso ng palaisipan na ngayon lang niya nabuo. Lucas, sabi ko, halos pakiusap. Huwag mo nang balikan pa ang nakaraan. Wala ka namang kinalaman doon. Hindi mo na kailangang malaman ang lahat. Pero umiling siya. Ang kanyang tingin, diretso at puno ng determinasyon. Lumapit siya ng isa pang hakbang hanggang sa halos abot na niya ang kahon sa mesa. Ang mga mata niya, puno ng kuryosidad, pero may halong damdamin na hindi na inosente. Tita, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon, pero simula nang makita ko kayong muli, may kakaiba na akong nadarama. At ngayong alam ko na ang totoo, mas lalo kong naiintindihan kung bakit. Ramdam ko ang pamamanhid sa aking mga kamay. Gusto kong pigilan siya. Gusto kong sigawan ang sarili ko na tumayo at lumayo. Pero paano kung pareho lang kami ng nararamdaman? Tahimik ang lahat. Ang ilaw ng lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa madilim na sala. Sa labas, maririnig ang huni ng kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon. Ngunit para sa akin, parang tumigil ang oras. Sa pagitan naming dalawa, may hangganang hindi dapat tawirin. Ngunit habang tumatagal, lalo lang itong nawawala. Ang bawat titig niya, ang bawat hinga, parang humihila sa akin papalapit. Ang init ng kanyang katawan, ramdam ko kahit ilang pulgada ang layo namin. Sa loob-loob ko, nag-aalangan ako. Isa kong ina at siya ay kaibigan ng anak ko. Pero bakit sa halip na lumayo, mas lalo akong natutulak na manatili? Para akong isang ibong nakatali sa hawla at ngayon, binuksan ni Lucas ang pinto. At ang tanong, handa ba akong lumipad palabas? Naramdaman kong naupo siya sa tabi ko. Hindi siya nagsalita. Basta tahimik lang siyang nakatingin, hawak pa rin ang larawan ng kanyang ama, ang kanyang braso. Halos dumadampi na sa akin. Ramdam ko ang init mula sa kanyang balat at sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y wala na akong matatakbuhan. Lucas, mahinang tawag ko. Hindi ko alam kung babala ba yon o pakiusap. Ngumiti siya ng bahagya, pero hindi iyon ngiting bata o inosente. May bigat, may damdamin, may apoy. Tita, hindi ko kayang itanggi. Bawat araw na kasama ko kayo, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang respeto ang mayroon ako. May iba pa. At ngayon, alam ko na kung bakit. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang lahat ng depensa ko. Ang hiya, ang takot, at ang lihim na matagal ko ng kinikimkim. Lahat ay unti-unting lumulutang sa ibabaw. At doon ko naisip,
Baka hindi na sapat ang mga salitang huwag o bawal. Lucas, hindi natin pwedeng ituloy ito. Pilit kong sabi, bagaman mahina at halos walang kumpiyansa. Kung malaman ni Miguel, kung malaman ng lahat, masisira ang lahat. Hindi lang tayo ang masasaktan, pero imbes na umurong, lalo siyang lumapit. Ang mukha niya, ilang pulgada na lang mula sa akin. Ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon at pananabik. Tita, minsan hindi mo pwedeng pigilan ang puso. Kahit gaano pa karaming dahilan para tumigil. Minsan, kailangan mong sundin ang nararamdaman mo. Ramdam kong pumintig ng mas malakas ang dibdib ko. Parang sasabog ito anumang sandali. Ang kamay ko, nanginginig sa pagitan ng paglayo at paghawak. Hindi ko alam kung tatayo ako para lumayo o kung mananatili para hayaan ang sarili kong malunod sa damdaming matagal kong itinatanggi. Sa labas, biglang umihip ang malamig na hangin at marahang umuga ang kurtina. Para bang nakikisabay ang paligid sa tensyon na bumabalot sa amin. Ang katahimikan ay naging mas mabigat, mas masidhi. Habang magkalapit kami, isang hakbang na lang ang layo mula sa hangganang hindi na mababalikan. Biglang bumigat ang aking dibdib. Napapikit ako, sinusubukang kalmahin ang sarili. Naririnig ko ang mabilis na pintig ng puso ko, parang tambol na walang tigil. Mga tagapakinig, ano ang gagawin ninyo kung sa isang iglap, bumalik ang lahat ng damdaming pilit niyong kinalimutan? Lalabanan ba ninyo? O hahayaan niyong tangayin kayo kahit alam niyong delikado? Paano kung sa damdaming iyon, doon mo lang matatagpuan ang totoo mong sarili? Sa gabing iyon, hindi lang isang lihim ang nabunyag. Nabuksan din ang isang pintuang hindi ko alam kung kaya ko bang isara. At kasabay ng pagbukas nito, nagsimula ang isang kwento na maaaring magtulak sa akin patungo sa sukdulang kasalanan o sa sukdulang katotohanan. Mula sa pagkakaupo, nakita kong lumapit si Lucas. Isang hakbang, isa pa, hanggang sa halos wala na ang pagitan naming dalawa. Tahimik ang buong paligid, pero ang puso ko, malakas ang tibok. Para bang gusto nitong kumawala. Sa bawat iglap na lumalapit siya, pakiramdam ko ay mas lalo akong nadadala sa alon ng damdaming pilit kong nilalabanan. Tita Isabela, bulong niya, mababa at puno ng kaba. Mali ba kung totoo ang nararamdaman ko? Hindi ko alam. Anak ka ng taong minahal ko. Pero bakit ikaw ang gumigising sa puso ko ngayon? Sa saglit na iyon, parang tumigil ang oras. Nakatingin kami sa isa't isa, parehong natatangay ng damdaming hindi dapat umusbong. Sa likod ng aking isip, paulit-ulit ang sigaw ng konsensya. Mali ito. Bawal ito. Pero sa dibdib ko, iba ang sigaw. Buhay ako. Nararamdaman ko, tahimik ang gabi. Walang ibang tunog kundi ang mahinang ugong ng electric fan at ang pagaspas ng kurtina sa malamig na hangin. Pareho kaming nakadikit sa hangganan, isang iglap na lang bago tuluyang lumampas. Sa bawat segundo, lumalakas ang apoy na bumabalot sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga at ang panunuyo ng aking lalamunan. Ngunit ako ang unang umatras. Mabilis kong iniwas ang tingin, tumayo at humakbang palayo. Pero sa bawat hakbang, parang hinihila ako ng bigat ng damdamin pabalik sa kanya. Pilit kong pinatatag ang aking sarili, ngunit ramdam kong nanginginig ang aking mga kamay. Lucas. Mahina kong sambit. Halos hindi ko marinig ang sarili. Kung itutuloy natin ito, masasaktan ang lahat. Si Miguel, ang pamilya, pati tayo. Ngunit hindi siya umatras. Nanatili siyang nakatayo, nakatingin sa akin na para bang ako lang ang tanging sagot sa kanyang mga tanong. Tita, minsan kailangan mong piliin ang puso kaysa sa takot. Kung alam mong totoo, bakit mo hahayaang mawala? Umikot ako paharap sa kanya, hawak ang dibdib kong kumakabog. Dahil hindi lahat ng totoo ay dapat ipaglaban, Lucas. May mga damdamin na kailangan manatiling lihim. May mga kwento na hindi dapat simulan. Lumapit siyang muli. Mas mabilis ngayon. Hawak niya ang aking braso, marahan pero matatag.
Ang init ng kanyang palad, dumaloy sa buong katawan ko. Napatingin ako sa kanya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pagnanasa at pangamba. Doon ko naramdaman, hindi na ito laruan ng tadhana. Isa na itong laban ng damdamin. Tita Isabela, bulong niya, halos nakadikit ang labi sa aking tainga, kahit isang saglit lang. Pakinggan mo ang puso mo. Napapikit ako, pilit pinipigilan ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, ramdam ko ang pagkabasag ng pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon. Halos dumikit ang aming labi, ngunit bago pa man mangyari ang lahat, mabilis kong inatras ang aking mukha. Huminga ako ng malalim, halos mahulog sa bigat ng aking desisyon. Hindi, Lucas, mahina kong sabi pero nanginginig. Kung tatawirin natin ang linyang ito, wala nang balikan. At hindi ko alam kung handa akong sirain ang lahat. Tahimik siya. Ang titig niya, puno ng sakit, pero may halong pag-asa. Parang bata na ninakawan ng laruan, pero may tapang na hindi pa rin sumusuko. Hindi siya nagsalita, ngunit ramdam kong hindi iyon ang katapusan para sa kanya. Ramdam kong hindi siya titigil. Pareho kaming nanatiling tahimik, tanging tunog ng aming paghinga ang bumabasag sa gabi. Nakatingin ako sa sahig, ayaw ko nang makita ang kanyang mga mata, dahil alam kong kapag tumingin pa ako, baka bumigay na ako. Ngunit kahit nakatalikod ako, ramdam ko pa rin siya. Ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Ramdam ko ang apoy na kahit sinubukan kong patayin, lalo lang lumalakas. Sa labas, mas lumakas ang ihip ng hangin. Pumalo ang kurtina sa dingding at sumayaw ang mga dahon sa labas. Ang gabi ay tila nakikisabay sa bawat tensyon naming dalawa. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong humihigpit ang bigkis ng damdaming ayaw naming pangalanan. Humakbang ako papalayo, marahang tinapik ang kanyang kamay na nakahawak pa rin sa aking braso. Matulog ka na, Lucas. Kailangan nating kalimutan ang gabing ito. Ngunit bago ako tuluyang makalakad palayo, nagsalita siya. Mababa ang boses, halos pakiusap. Tita, hindi ko makakalimutan. Kahit pilitin nyo, kahit sabihin nyo, hindi ko kayang talikuran ang nararamdaman ko. Tumigil ako sandali, ramdam ang pagdaloy ng luha sa gilid ng aking mata. Ang mga paa ko, parang ayaw kumilos. Ang puso ko, paulit-ulit na pumipiglas, gustong bumalik sa kanya. Ngunit pinilit kong magpatuloy. Naglakad ako, iniwan siyang nakatayo sa sala, tahimik at nag-iisa. Ngunit alam kong pareho kaming sugatan sa gabing iyon. Habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang ulitin ang mga nangyari. Ang bawat titig, ang bawat salita, at ang halos halik na muntik na mangyari. Ang puso ko, pumipiglas, pilit kumakawala sa mga pangamba at tradisyon. Ngunit ang isip ko, paulit-ulit na nagpapaalala ng mga pangalang maaari naming sirain. Nakatitig ako sa kawalan, maririnig ang malalim kong paghinga, at sa bawat paghinga, nararamdaman kong mas lalong lumalakas ang sigaw ng damdaming pilit kong pinapatahimik. Mga tagapakinig, kung kayo ang nasa lugar ko, ano ang pipiliin ninyo? Ang katahimikan na walang sakit o ang katotohanan na maaaring makasira? Susuko ba kayo o lalaban para sa isang damdamin na bawal pero tunay? At doon nagtapos ang gabing iyon, hindi sa kapayapaan, kundi sa isang sugat na lalong magpapahirap sa akin sa mga susunod na araw. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko, hindi pa ito ang katapusan ng kwento naming dalawa. Ito pa lang ang simula ng isang apoy na mahirap nang patayin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.